So, andito nga po tayo sa kulungan mga kabebe at ito nga po yung mga itlog po ng mga alagang itik natin kasi nga po ay kahapon nga po ay linipat nga po natin itong mga alagang itik natin kung saan nga yung bagong ani na naman po. So, yun nga. May nakikita tayong pakunti-kunti na lang po talaga. So, expect na po talaga natin na pag ganitong ililipat po natin itong mga alagang itik natin mga kabebe ay babagsak po talaga yung egg production. Pero bago nangyari yun mga kabebe ay bumaba na po talaga yung egg production po ng mga alagang itik natin. Kasi nga ay dun nga sa area, kasi lagi naman din po tayong nag-update. Ang sabi ko nga dun isa, wala na po talagang makain yung mga alagang itik natin. Kung kailan nangingitlog ay saka naman po wala nang makain sa area. Pero yun nga po mga kabebe, sa ngayon nga ay sinasabayan ko nga ng pakunti-kunti ng feeds tagahapon at sa ganun ay makabawi agad-agad itong mga alagang itik natin. At yun nga, patuloy pa din po yung pagpapainom po natin ng vitamin sa kanila. So yun nga po mga kabebe, ito yung mahirap pag free range lang po talaga tayo umasa. So ngayon nga po mga kabebe is baka makabawi din po tayo kasi dito nga po sa area na linipatan natin is malawak na po talaga yung area. Kahit papaano ay nasusuportahan po natin yung pangailangan ng mga alagang itik. So yun nga po mga kabebe, sa ngayon nga po ay konti po talaga yung itlog nila. Ang laki po ng binaba. Pero expect ko na yun kasi nga ay paglilipat talaga natin yung mga alagang itik natin is ganito po talaga mangyayari. Wala naman po sanang mga kabebe masama kung doon lang natin linagay. Pero kaso lang is wala po talaga tayong area na pwede talagang i-standby lang yung mga alagang itik natin o doon lang muna. Doon natin papakainin, doon natin papaliguan. Pero ang nangyari kasi mga kabebe is kulang tayo sa area na paglalagyan. Tas yung kanal na sana na pwede nilang paliguan ay yun nga, schedule yung tubig. So pag ganito mga kabebe na balak mong mag poultry o semi poultry yung paraan mo, kahit hindi mo sila ipastol ay pwede mga kabebe na kahit itabi mo na lang sila sa kanal, yung flowing malamig na area, tas kahit papakainin mo na lang sila ng morning, tanghali, tas hapon. Mas maganda mga kabebe na pakainin tong mga alagang itik natin is morning para mas ma-develop po talaga yung katawan po ng mga alagang itik natin. Tapos pagdating ng tanghali yun, pakainin mo ng konti. Tapos hapon, yun po mga kabebe. Pag balak mo silang i-semi poultry, pag ganitong plano mo na matapos dito sa area ay hindi mo na sila ililipat kundi ay hintayin mo na naman bago mag-ani. Pwede din po yun mga kabebe kung may area kang pwedeng paglagyan. Ang nangyari po kasi sa akin mga kabebe ay hindi po talaga pwede sa akin yun. Kasi nga ay yun nga, wala nga po tayong sapat na area para sa paglagyan po ng mga alagang itik natin. Kahit pa naman ay pakainin natin sila ng feeds ay hindi pa din po pwede kasi nga ay yung paglalagyan natin is alanganin po talaga. So yun nga po mga kabebe. Ito nga po yung bagong area po natin na sinasabi ko sa inyo. Malawak po talaga din dito mga kabebe. Kung dito lang din po tayo sa Bukidnon, malawak po talaga yung area na pwede natin paglagyan. Kaso lang sa iba't ibang area po kasi is iba rin po yung paraan nila ng pagpapatubig. So doon sa amin is schedule, 3 araw yung schedule ng patubig. Samantalang dito na area mga kabebe is tawag nito, hanggang sa matapos lahat po ng pwede anihin ay saka pa lang po marami ang tubig. So okay na din po yun mga kabebe kasi kahit papaano ay may supply din naman po na tubig at hindi naman po talaga totally na sinerado po talaga yung patubig. So yun lang din po yung advantage din po natin sa ngayon. So sa susunod po mga ka-BBS, maganda na po sana kasi nga ay ito nga pong mga alagang itik natin is nakikita ko po talaga na
yung mga lalaki mga kabebe is agresibo na po talaga. Malalaman mo na ang mga lalaki agresibo mag-breed is yung hulma po ng katawan. Kasi pag itong mga lalaki sobrang taba mga kabebe is yun nga, hindi masyado silang agresibo pagdating ng breeder. Pero pag yung mga lalaki mo ay medyo nangayayat na, kasi nga ay sunod yan sila ng sunod sa mga babae natin na itik. Kaya binabantayan nila yung mga babae nga itik, yung girlfriend nila. So yun ang nangyari is yun nga, nangangayayat sila at hindi sila masyadong nakakain. Maganda din po yun na sign mga kabebe na mangayayat din po paminsan-minsan yung mga lalaki, at ibig sabihin nun ay agresibo po mag-breed yung mga lalaki natin. Tas yung mga babae natin is yun. At yun nga po mga kabebe, sa ngayon nga po na nag first molting po itong mga alagang itik natin is dito sa kulungan ay ordinaryong kuan na lang po mga kabebe, ordinary na lang po na mga balahibo yung nakikita natin. Hindi po katulad dati kumpara nung nakaraan na halos ang dami po talaga tayong napupulot. Pero yung balahibo na yun mga kabebe is sa dibdib lang at sa giliran. So hindi tayo masyadong nag-worry sa ganun mga kabebe. At yun nga, ito nga pong mga balahibo nila mga kabebe is normal na lang po ngayon. So yun, itong mga alagang itik natin is condition na po talaga na mangitlog. So yun na lang yung hihintayin natin, yung araw talaga na makarecover po itong mga alagang itik natin simula po nung na i-travel natin sila kahapon. So maghihintay tayo ng isang linggo, pero sa isang linggo na yun mga kabebe ay patuloy pa din po tayo magpapainom po sa kanila ng vitamins po na pinapainom ko. Tas yung papakainin po natin ng pakunti-kunti ng feeds, at sa ganun ay maging babalik po yung kondisyon po ng katawan ng mga alagang itik natin na sobrang na-stress po talaga nung nailipat po natin sila dito sa area, yung isinakay natin sila sa bunggo. So yun nga po mga kabebe, so ngayon po ay pupulutin po natin itong mga itlog. So sa ngayon po ay may 25 po na piraso. Kahapon po is yun nga, bumagsak po talaga mga kabebe. Bagsak na bagsak po talaga. So yun nga, expect ko na po talaga. Pero sana nga po mga kabebe, hindi ko nga po talaga ililipat yung mga alagang itik natin. Kaso is malaking problema yun sa akin mga kabebe. Mas mamumroblema ako kasi doon nga sa pinaglagyan natin nakaraan is ganang gatartol na sila, batas ang dali pa naman nilang trumabaho sa kapalayan, umanilag tartol basig ngayon na linggo din po ito is magtambak, tapos yun nga lagyan na nila ng sabwagan na nilag ka ng humay. So malaking problema yun. So yun nga po mga kabebe, ito nga po yung disadvantage din po pag ganitong palipat-lipat po talaga tayo ng kulungan. Wala tayong area talaga na insakto, kasi kung saan ngayong ani ay andun din po tayo. Pero dito nga po sa Bukidnon mga kabebe ay kunti lang po talaga yung nagpupultri. At wala akong masyadong alam din po na nagpo-poultry dito, kasi nga dito nga sa amin sa Bukidnon is kung area lang po talaga yung pag-uusapan mga kabebe, is napakalawak po talaga ng area. Kaya marami pong mangiitik ngayon dito sa Bukidnon, dahil nga po ay ito nga po yung negosyong tipid na di ka na tinipid, kasi di mo na kailangan kasi maglabas ng pera para lang paitlogin yung mga alagang itik mo. Tapos may nagsabi din po na kailangan din po talaga ng duck layer para yung nutrients talaga na hindi nakukuha sa area is nakukuha sa duck layer. Totoo naman po talaga yun, kasi iba talaga yung loto ng science, kasi mas maganda pa din po talaga na pakainin natin sila ng duck layer. Pero sa ganito kasing paraan mga kabebe, ang hanap po pag andito ka na talaga sa area tas nangingitlog yung mga alagang itik mo, ay hindi mo na talaga maisipan na magbili ng duck layer para mangitlog yung mga itik mo, kasi is mangingitlog po talaga yung mga alagang itik mo, lalong lalo na po sa area na paglalagyan mo is abunda sa tubig ba, water pool. Tas yung area na paglalagyan natin maraming patuka, kuhol at palay, tapos malamig yung area, napakaganda yun na mangitlog talaga yung mga alagang itik mo. At yun nga, hindi mo talaga maisipan na tawag nito na magbili ng duck layer. Siguro bibili po tayo vitamins na lang po, at sa ganun ay
kahit papaano ay may nutrients din po na nakukuha itong mga alagang itik natin. Kasi mga yayat kasi itong mga alagang itik natin mga kabibi. Lalong-lalo na po at nangingitlog po sila ng tuloy-tuloy. Sobra po talaga yan sila mga yayat. So, pag ganun po ang nangyari is kung may budget ka, walang problema po talaga mga kabibi kung papakainin mo sila ng duck layer. Kasi pag duck layer naman po talaga yung pag-uusapan natin is good na good po talaga yun. Walang makakatalo po talaga kasi may mga nutrients talaga totoo dyan na hindi natin nakikita dito sa area. Pero kahit ganun mga kabebe, kahit hindi nila nakukuha yung nutrients na kuan na kailangan nila dun sa duck layer na nakukuha nila. Pag ganitong may area tayo, lalong-lalo na talaga yung kuhol, is high of protein yun. Yun yung kailangan talaga natin na high of protein kasi nga is nagre-resulta ngayon sa eggshell nga po ng mga itlog po ng mga itik natin. So yun po yung kailangan natin na ipakain sa mga alagang itik natin, yung high of protein. Kaya nga yung duck layer is tignan mo masyado kung ano ba yung merong andon, mataas ba yung protein niya, is baka mababa, is mas maganda kasi yung high of protein kasi nga ay pag nangingitlog po talaga itong mga alagang itik natin mga kabibi is nagiging problema yon sa pangangatawan nila kasi nga ay itlog sila ng itlog kaya nangangayayat po sila, so kailangan natin yun. Pero sa ngayon nga po mga kabebe ay hindi ko nga sila pinapabayaan, pinapastol pa din po natin, pinapakain ng organic na pagkain, tas pakunti-kunti na pakainin natin ng duck layer kasi yun nga mga disadvantage din po kasi mga kabebe, lalong-lalo na po at nag-uumpisa ka pa lang. Pag once kasi na yung mga alagang itik mo, sinanay mo na kumain po ng feeds morning, tanghali, tas hapon, tas pinapastol mo, is kung ang target mo naman is free range talaga, is malulugi ka po talaga mga kabibi kasi nga po itong mga alagang itik mo ay hindi na po nagkikrave po talaga ng pagkain po ng organic na pagkain, kundi ay pag nakikita ka na nila na may bit-bit ka ng sako ay ibig na pong sabihin nun ay kakain na po sila. So yun na lang po lagi sa mindset nila na feeds na po talaga yung kinakain nila. So yun din po yung mga disadvantage. Pero yun nga, kung may budget ka is go, walang problema po talaga kasi diskarte dito kung ano yung mga paraan at yung gusto mong gawin sa mga alagang itik mo. Choice mo po yan kasi itik mo po yan kung paano mo sila paitlogin. Kasi nga, kung magda-duck layer ka din po mga kabibe, hindi ka din naman malulugi. Yun nga lang is gagasto ka talaga. Pero kung samantala talaga na pag ganitong iasa lang po natin sa area is yun nga, ang disadvantage din po yun is kung ano lang din po yung nasa area is yun lang din po yung maibigay po ng mga alagang itik natin na egg production po nila. So, yun nga po mga kabebe, andito nga po tayo sa area at yun nga, mag-update ulit po tayo kung ilang itlog ba ang madadagdag nito kung mga ilang araw na kasi nga ipatuloy pa din po tayong magba-vitamin. So, yun lang muna mga kabebe. Ito nga pala yung area natin. Ito nga po. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Happy farming po mga kabebe. Thank you for watching.